Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako, si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Formal lang ipinakilala ng isa sa kilalang liquor brand sa Pilipinas ang kanilang bagong calendar girl para sa kanilang inilabas na mga bagong produkto. Ang mga detalye panoorin sa The Better News Report na ito. Formal nang ipinakilala ng isa sa pinakamalaking alcoholic beverage company sa Pilipinas, ang Asia Brewery Incorporated o ABI, ang kanilang 4 na mga bagong produkto. Kasabay nito, nilaunch na rin ng nasabing kumpanya ang kanilang bagong calendar girl ngayong taong 2025. Ipinakilala na ang Filipina actress na si Janine Gutierrez bilang 2025 calendar girl ng isa sa kilalang liquor brand sa Pilipinas, ang Asia Brewery Incorporated o ABI. It's such an honor and I'm so excited. I've been so excited about this day for the past few weeks, the past few months, and to finally share it in person here with you is such a happy moment for me, and I'm so grateful to ABI and to launch these new exciting products with you guys today. Kasabay nito ay pinakita na rin ng ABI sa publiko ang kanilang mga bagong produkto na tiyak tatangkilikin ng marami. Ayon sa aktres, tulad ng pag-arte, na-enjoy rin daw umano nito ang pagiging calendar girl dahil sa iba't ibang karakter rin ng kaniyang ginampanan kasabay ng paglalabas ng mga bagong produkto ng ABI. Making a calendar is really special because it marks the start of a new year, a new chapter, and you open the 2025 with a bang. And this concept was extra exciting because we're launching new products with different personalities. So parang we kind of got to play around with different characters and different themes. So sobrang saya talaga. Nang tanungin naman ang aktres sa paborito nitong pose and design sa 4 na kalendaryo, everything is so different na it's hard to choose. But I guess if I had to choose one, just because ito yung malapit talaga sa personality ko, it would be Pacific Sun. Samantala ayon sa ABI, napili nila bilang 2025 calendar girl si Janine ay dahil sa pagkakaroon nito ng fierce personality na sumasalamin sa kumpanya at mga bagong produktong inilabas nila. Not because she's very beautiful and sexy, but because it's her personality. And very timely because we are launching a lot of products for 2025 that has different personalities, different flavors. So it's very aligned with Janine's personality and her versatility as an actress. Matatandaan na minsan na rin naging mukha ng ilang magazine covers at naging calendar girl din ng isang motor oil brand si Janine. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kumpiyansa si House Speaker Martin Romualdez na mapapalakas ng pinirmahang batas na value-added tax refund ang turismo at kalakalan ng mga produktong Pinoy. Ayon pa kay Romualdez, makatutulong man ito para bigyang dahilan ang mga turista na balik-balikan ng ating bansa gaya ng Japan na may kaparehong polisiya. Narito ang report ni Milky Regonan. Makatutulong na malaki sa paglago ng sektor ng turismo sa bansa at sa ating mga lokal na produkto ang batas na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, ang naisabatas na VAT refund mechanism for non-resident tourists ay inaasahan ng pagtaas ng bilang ng mga turista na bumibisita sa bansa. Resulta nito ang pagtaas din ng mga binibiling lokal na produkto na makatutulong sa ekonomiya ng bansa. Sa ngayon, ang VAT rate sa bansa ay 12% ng gross selling price. Binanggit pa ni
ni Romualdez na ang mga bansang madalas bisitahin ng mga international tourists gaya ng Japan at Singapore ay nag-aalok ng VAT o tax refunds bilang insentibo sa mga bisita. May mga malalaking tindahan anya sa mga bansang ito na nagbibigay ng refund sa VAT o local sales tax na dahilan kung bakit nahihikayat ang mga turista na bumisita. Sa ilalim ng VAT refund law, ang mga turista o non-resident foreign passport holders ay maaring mag-apply kung sila ay bibili ng mga produkto mula sa isang accredited store kung ang mga produkto ay dadalhin palabas ng bansa sa loob ng 60 araw mula sa petsa ng pagbili at kung ang halaga ng mga produktong binili ay hindi bababa sa 3,000 pesos bawat transaksyon. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umangat naman ang ranking ng Pilipinas sa pagiging most attractive developing economy para sa investment. Mula sa ika-4 na pwesto noong nakaraang taon, pumangalawa na ngayon ang Pilipinas ayon sa report ng BNEF. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Mili Borja. Pumangalawa ang Pilipinas sa most attractive developing economy para sa renewable energy investment. Yan ang lumabas sa 2024 Climate Scope Report ng Bloomberg NEF o BNEF. Ini-evaluate ng naturang report ang clean energy progress at market attractiveness ng 101 developing countries sa pamamagitan ng 100 indicators. Nakakuha ng power score na 2.65 ang Pilipinas, kung saan ito nalagpasan ng Asia-Pacific Regional Average na 1.94. Ang ranking na ito ng bansa ay mas mataas kumpara sa 4th place position noong 2023. Para naman sa Department of Energy, ang improvement na ito ay sumasalamin sa tumataas na confidence ng global community sa commitment ng bansa para sa clean energy transition at sustainable growth. Naipapakita rin umano nito ang pagiging epektibo ng mga renewable energy policy ng bansa, kabilang ng mga auction, net metering schemes, tax incentives, at ang aggressive clean energy target na 35% renewable energy. Sa kabila nito, inamin ng DOE na kailangan pa ng mas mabilis na renewable energy development para matugunan ang pangailangan ng bansa. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ipinangako naman ng Department of Agriculture o DA na bababa pa ang presyo ng bigas kalaunan dahil sa nilagdaang batas ni Pangulong Bongbong Marcos na Rice Tarification Law. Ang mga detalye sa balitang yan alamin sa report ni Rose Babiera. Tiniyak ng Department of Agriculture o DA na bababa pa ng 10% ang presyo ng local rice kumpara sa imported rice sa ilalim ng Expanded Rice Tarification Law. Sa ambush interview sa Malacanang, sinabi ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na makakatulong ang pagpapalawig sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF para sa tuloy-tuloy na mga programa para sa mga magsasaka at mapaganda ang kanilang pamumuhay. Malaking bagay ani ang dagdag na pondo para sa rehabilitasyon ng mga sakahan, patubig o irigasyon at mechanization. Mas mapapababa ang presyo ng bigas dahil if we can produce more through yung budgets na nakukuha na dagdag at mas tumagal pa, it will be more efficient and we'll be producing more per hectare. Gayunpaman, sinabi pa rin ni Laurel na bagamat tiyak na maaabot natin ang 10% na pagbaba sa presyo, hindi naman ito mararamdaman agad-agad ng publiko. Sa talumpati naman ni Pangulong Bongbong Marcos, sinabi nito na layunin din ng batas na madagdagan rin ang pondo ng RCEF mula sa 10 bilyon hanggang sa 30 bilyong piso ang madadagdag taon-taon hanggang 2031. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, tiniyak naman ng Administrasyong Marcos na nakaalalay ang gobyerno para maghatid ng tulong sa mga apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Mahigpit na ring nakamonitor ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa iba pang tulong na kinakailangan ng mga inilikas na residente. Ang mga detalye tinutukan ni Let Narciso. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahandaan ng pamahalaan sa pagtugon sa epekto ng pagputok ng Mount Kanlaon sa Negros Occidental. Sa ambush interview sa Bulacan, sinabi ng Pangulo na susuportahan ang mga pamilyang inilikas sa labas ng 6-kilometer danger zone ng bulkan. Sa katunayan, nagpadala na anya ng food packs at iba pang pangailangan sa evacuation centers. Nagtungo na rin anya doon si DSWD Secretary Rex Gatchalian para tingnan ang sitwasyon at alamin ang pangailangan ng evacuees.
Ayon pa kay Pangulong Marcos, patuloy ring imomonitor ng DENR at DOST ang kalidad ng hangin sa lugar. Ito'y para malaman kung kinakailangan pang mag-evacuate ng mga taong nasa labas ng danger zone. So, yes, we're ready. We know what to do, and we have already started to send food packs, and we already started to send all of the things that we bring to those who are in evacuation centers. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nais tulungan ng bansang Denmark ang Pilipinas na palakasin pa ang healthcare education para sa mga Filipino professional. Sa isang kasunduan, layo umano nitong palakasin ang mga programa para paunlarin ang kakayahan ng mga healthcare professionals at bigyan ng pagkakataong makapagtrabaho sa nasabing bansa. Narito ang report ni James Galange. Magtutulungan ng Denmark at Pilipinas na paigtingin ang sistema ng healthcare education sa bansa, lalo na para sa mga Filipino healthcare professionals. Sa nilagdaang Joint Declaration of Intent o JDI, focus ng dalawang bansa na paunlarin ng mga programa at pagsasanay para sa mga healthcare professionals at bigyan ng pagkakataong makapagtrabaho sa Denmark. Sinisiguro rin ito ay ang kalagayan ng mga Pilipino sa nasabing bansa, kung saan mas mapapaigting pa ang pagprotekta sa karapatan ng mga overseas workers. Bahagi ng pinirmahang JDI ay ang pagbubuo ng Joint Committee na siyang tututok sa pagpapatupad ng nasabing proyekto sa loob na 12 buwan. Unang tututukan ay ang paglinang sa upskilling programs ng mga nurse at pagtatag na isang mas pinadaling proseso ng recruitment. Ang inisyatibong ito ay layong palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa habang tumutugon sa pandaigdigang pangangailangan ng mga healthcare professionals sa Denmark. Samantala, ito ay pinangunahan ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak at ang Danish Ambassador to the Philippines na si His Excellency Michael Melvin, at siyang nasaksihan naman ni His Excellency Lars Løkke Rasmussen, ang Danish Minister for Foreign Affairs. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inaprubahan na sa Senado ang panukalang magdedeklara sa probinsya ng Pampanga bilang culinary capital of the Philippines dahil sa malaking kontribusyon nito pagdating sa pagluluto. Narito ang report ni Arnold Herrera. Nagkaisa ang Senado sa pag-aproba ng panukalang magtuturing sa Pampanga bilang culinary capital of the Philippines sa ikatlo at huling pagbasa. Nakapaloob sa Senate Bill No. 2797 ni Senator at taga-Pampanga na si Lito Lapid ang pagkilala sa kontribusyon ng probinsya sa Filipino gastronomy at cultural heritage. Unanimous ang naging desisyon dito ng mga senador sa botong 21 at walang tutol o abstention. Minamandato ng panukala ang Department of Tourism o DOT na ipromote ang Pampanga bilang pangunahing culinary hub ng bansa pagdating sa mga kampanyang panrehiyon at national. Ilan sa mga sikat na putahe nito ay ang sisig, bringhe o isang rice dish, tosino at kare-kare kung saan nagpapakita ito ng blend ng Spanish, Chinese, Malay at iba pang indigenous cuisine. Samantala, ayon naman sa chairman ng Committee on Tourism at sponsor ng panukala na si Senator Mark Villar, hindi nito hinihigitan ng iba pang cuisine ng ibang bayan, kundi kinikilala lamang ang natatanging role ng Pampanga pagdating sa culinary history ng bansa. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Nasungkit ng Team Philippines ang 52 gold medals sa 11th BIMP Eyaga Friendship Games. Partikular na nakuha ng Team A mula Davao Region ang pinakamaraming nakuhang medalya sa Philippine delegations, maging sa overall competition. Para sa Balitang Sports, ihahatid yan ni Mili Borja. 52 gintong medalya ang nasungkit ng Pilipinas sa 11th Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philippines East ASEAN Growth Area o BIMP EAGA Friendship Games. Ang Team A mula Davao Region ang pinakamaraming nakuhang medalya sa Philippine delegation, maging sa overall competition, matapos makuha ang 31 golds,
39 silvers at 22 bronze. Isa sa mga standout athlete ang De La Salle swimmer na si Philip Adrian Sahagun matapos masweep ang 5 events na boys 200 individual medley, 4x100 freestyle and medley relays at 200 meter and 100 meter backstroke. Nagbigay karangalan din sa bansa ang trackster na si Milche Moreno at swimmer na si Laura Mika Amogis matapos makapag-uwi ng 2 ginto at 1 silver. Gayon din ang karateka na si Jamie Daniel Nirza na nakakuha ng 1 gold at 1 silver. Samantala, pumangalawa sa standing ang Malaysia na may 17 golds, 16 silvers at 19 bronze. Habang pumangatlo naman ang Indonesia with 14 golds, 8 silvers and 6 bronze. Matapos ang matagumpay na Friendship Games sa bansa, inanunsyo na ang sunod na edisyon ay gaganapin sa Malaysia. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Alyssa Redondo, kinoronahang Miss Intercontinental 2024 second runner-up. At Nick Carter ng Backstreet Boys magbabalik Pinas sa March 2025 para sa kanyang Who I Am concert tour. Ang mga detalye panoorin sa report ng ating showbiz Angel. Itinanghal na Miss Intercontinental 2024 second runner-up ang pambato ng Pilipinas na si Alyssa Marie Redondo sa nagdaang coronation night na ginanap sa Egypt. Bukod sa titulo bilang second runner-up, nasungkit din ni Alyssa ang Best in Swimsuit at Power Beauty Special Award. Sa isa namang Instagram post, nagpaabot ito ng pasalamat sa lahat ng mga sumuporta sa kanyang pageant journey. Sa gabing iyon, ang pambato ng Puerto Rico ang kinoronahang Miss Intercontinental 2024 habang first runner-up si Miss Venezuela. Huling naiuwi sa bansa ang Miss Intercontinental crown taong 2021 nang mapanalunan ito ni Cinderella Faye Obenita. Samantala, sa iba pang balita, magbabalik Pinas next year si Nick Carter ng 90s boy band Backstreet Boys. Ang kanyang Who I Am concert tour nakatakdang ganapin sa March 30, 2025 sa New Frontier Theater. Dito ipaperform anya ng singer ang ilang famous hits ng kinabibilangang banda, gayon din ang kanyang personal favorites and many more. Bago magtungo sa bansa, ilan pa sa mga lugar na bibisitahin ni Nick Carter ay Dubai, India, Thailand, China, Malaysia, Japan at Singapore. Kung matatandaan, noong nakaraang taon, naghatid ng major throwback feels sa Pinoy fans ang Backstreet Boys bilang bahagi ng kanilang DNA World Tour. Para sa DZRH TV, ito po ng Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang mga balitang pampa-feel better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode, para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.